Hello, this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-renew ng business permit. Kung may mga negosyo po kayo and may mga business permit po yung businesses nyo, so ituturo ko sa inyo yung basic process kung paano ba i-renew ang business permit ng inyong negosyo. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! It's January and this is the month na kailangan natin mag-renew ng business permit. Kung may mga business permit or mayor's permit po yung mga businesses nyo, kailangan po nating i-renew ito every year from January 1 to January 20, yung last day ng processing ng renewal ng business permit. So, ito po yung basic process kung paano ba mag-renew ng business permit. So, sundan nyo lang po yung step-by-step process na to. Step 1, need nating i-prepare ang mga documents na kakailanganin sa renewal ng business permit. So, number 1 is cedula. Yung cedula po, pwede natin itong makuha sa barangay hall na nakakasakop ng lugar ng inyong negosyo, kung saang barangay po nakatayo yung negosyo nyo. Or pwede rin po itong kumuha kayo dun sa city hall ng inyong bayan. So, kung saang city nakalagay yung negosyo nyo. And dapat po nakapangalan ito sa business owner or yung may-ari ng negosyo. Pangalawa po is barangay business permit. So kung saang barangay po nakasakop yung inyong negosyo, kukuha po kayo doon ng barangay business permit. And dapat po nakapangalan ito sa negosyo nyo. Hindi po to nakapangalan sa owner ng business. Hindi po to personal na barangay permit. So, barangay business permit po ito. Dapat ang pangalan na nakalagay doon is yung name ng business nyo. Number 3 is DTI permit. Actually, yung DTI permit is ito yung unang kinukuha pag mag-i-start kayo or mag-open kayo ng business. Ituturo ko rin sa inyo sa susunod na vlog ko kung paano ba mag-put up or mag-start or kumuha ng mga permits ng inyong business kung first time business owner kayo. So, yung DTI permit, pag kumuha kasi kayo, pag mag-start na kayo ng business nyo, normally, yung permit na yon is nag-expired after 5 years. So, double check nyo yung DTI permit nyo kung hindi pa expired. Kung hindi pa expired, pwede nyo po yung gamitin sa pag-renew ng business permit nyo. Photocopy nyo lang. And then, dalhin nyo rin yung original in case na hanapin sa City Hall pag nag-renew kayo ng business permit. And kung expired na po yung DTI permit nyo, punta lang kayo sa malapit na DTI office or sa City Hall nyo. Normally, may mga Go Negosyo Center or DTI office sa mga City Hall. So, pwede kayo mag-renew doon ng DTI permit nyo in case na expired na yung DTI permit nyo. Number 4 is yung old mayor's permit or yung luma nyong business permit or yung last year nyo na business permit. So, dala lang kayo ng photocopy and dalhin nyo na rin yung original. And sa ibang city hall naman, hindi na to nire-require. Pero yung ibang city hall, nagre-require sila na dalhin ito as requirements. Pero dun sa in-applyan kong city hall, hindi na sila nag-required nito. Depende po sa city hall kung saan kayo magre-renew ng business permit. Number 5 is yung official receipt or yung OR ng mayor's permit or business permit nyo last year. So, yung iba namang city hall hindi na nagre-require din nito. Yung iba nagre-require. Depende po sa city hall na pag-a-applyan nyo. Meron naman silang list of requirements doon, makikita nyo pag nagpunta kayo doon sa business licensing office ng inyong city hall. Number 6 is yung audited financial statement or income tax return. Normally, nire-required po ito sa mga big companies or pwede rin yung certification of sales na pirmado ng accountant. Kasi dito magbe-base si City Hall nang kukumputan nila ng tax na babayaran nyo. Pero dun sa ibang City Hall, lalo na sa mga small businesses, hindi na nila nire-required to. Meron lang application form na fill upan kayo, tapos indicate nyo lang dun kung magkano yung sales nyo para dun sila magbe-base ng ikukompute nilang babayaran nyo.
Number 7 is yung Comprehensive General Liability Insurance. So, normally, ito nire-require nila sa mga big companies. Depende kung anong nature ng business nyo. Pero sa ibang mga city hall or sa mga small businesses, hindi na nila nire-require to. Depende kung anong business nyo and depende rin sa city hall na pag-a-applyan or pagre-renewhan nyo ng business permit. And minsan, yung ibang city hall, may mga nire-refer sila na pwede nyong pag-availan ng insurance na ito. Pero depende rin sa city hall kung may mga nire-refer sila. And number 8, if you are renting ng space ng business nyo, isa po sa requirements is yung notarized contract of lease if renting kayo. So, ito po yung kontrata nyo sa pinagre-rentahan nyo, papanotarize nyo lang po. So, dala lang kayo ng copy. And yung original, dalhin nyo na lang din in case hanapin. So, isa to sa mga requirements sa pag-renew ng business permit. So, once may mga requirements na kayo sa pag-renew ng business permit, proceed na tayo sa step 2. So, pupunta po tayo sa Business Licensing Office ng inyong City Hall. So, dalhin nyo lang po yung mga requirements nyo. So, pagdating nyo sa City Hall, tanongin nyo lang kung saan yung Business Licensing Office o kung saan nagre-renew ng business permit. Normally, meron si City Hall na one-stop shop kung saan nandun na lahat. So, dun na kayo magpa-process and mas mabilis na yung process ng renewal ng business permit basta kompleto po yung requirements nyo and yung payment nyo. So, once nasa Business Licensing Office na kayo, so ito yung unang gagawin nyo. Mag-fill up kayo ng business permit renewal application. So, bibigyan nila kayo ng application form, fill upan nyo yun, and then nandun din yung sinasabi ko sa inyo na nakalagay kung magkano yung income nyo na i-declare nyo kasi dun sila magko-compute kung magkano yung babayaran nyo. So, once naka-fill up na kayo ng application form, tabi-tabi na lang din dun, mag-a-apply din kayo ng sanitary permit. So, normally, pag sanitary permit naman, ito yung health permit. So, kung may mga staff kayo, lalo na pag food industry yung business nyo, kailangan yung kumuha ng health ID nila. So, kailangan nilang mag-undergo ng some test or medical para makakuha ng health ID. Pero, i-advise naman sa inyo yun kung ano yung mga kailangan. So, yun yung normally kailangan pag nag-a-apply ng sanitary permit. And mag-a-apply din tayo ng fire permit. So, may application form din tayo i-fill upan dito and may babayaran din tayo. Same lang sa sanitary permit, may babayaran din. So, mag-fill up lang tayo ng form and then mag-i-issue sila ng inspection letter kung kailan sila pupunta sa office nyo para i-inspect yung office nyo and kung ano mga marirecommend like fire extinguisher. Normally, may mga supplier din silang nire-recommend. Depende dun sa fire station na mag-i-inspect kung ano yung inspection result nila. So, para ma-issuehan kayo ng fire permit. So, once nakakuha na kayo ng fire permit and sanitary permit, babalik kayo sa Business Licensing Office. Ipapasa nyo yung permits na yon or any other permits pa na nire-required nila. And then, magbabayad na kayo ng fees or taxes or business tax sa City Hall kung magkano yung kinompute nila. So, once nabayaran nyo na yon, saka kayo i-issuehan ng business permit or mayor's permit. And yung iba nagbibigay din ng business plate. So, yun yung dinidikit dun sa inyong office. So, dapat kita yon dun sa office nyo kasi once nag-inspect sila, dapat kita po yung permit nyo. And last step is yung renewal ng BIR registration. So, yearly din po ito. Dapat nire-renew nyo po yung BIR registration nyo. So, para i-renew yung BIR registration nyo, mag-fill up lang kayo ng BIR Form 0605. So, fill upan nyo lang yun ng details ng business nyo. So, kung ayaw nyo pumunta ng BIR office, pwede naman mag-fill up na lang kayo sa PC nyo, sa bahay nyo, or sa office nyo. Download lang kayo ng e-BIR forms and then fill upan nyo yung BIR Form 0605 ng details ng business nyo. And then, i-print nyo lang yun and then babayaran nyo na. So, kung hindi po kayo marunong naman, ang pwede nyo gawin is pumunta po kayo sa BIR office. May mga nag-a-assist doon. Sabihin nyo lang mag-fill up ng BIR 0605. And then, makikita na nila doon yung details nyo. Basta sabihin nyo lang yung TIN number nyo. And then, i-print lang po yon and then i-photocopy nyo. So, once meron na kayo na fill upan na BIR Form 0605 and then na-photocopy nyo na, parang mga 2 or 3 photocopies sa ata yung kailangan, punta na kayo sa malapit na land bank para bayaran yung BIR registration fee. So, 500 pesos po yun. So, dalhin nyo lang yung print yung BIR Form 0605.
Kung tinatamad po kayong pumunta ng bangko, pwede rin po magbayad via GCash. I-select nyo lang po dun BIR and payment form 0605. So yun, pwede nyo lang bayaran via GCash. And please support din po my small business RMT Travel and Tours. Kung may mga booking needs po kayo or ticket needs and gusto nyo mag-tour, message nyo lang po aking Facebook page, RMT Travel and Tours. Thank you in advance po. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And kung may mga comments, suggestions, or corrections po kayo sa aking video, comment down below lang po para mabasa ng mga subscribers natin para matulungan din po natin sila. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget din i-follow ang aking Facebook page na Miss Marge Vlogs for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking upload. And tulungan niyo po akong ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessings sa ating mga subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching po. See you on my next video. Bye-bye!